Kanina pa umuulan. Hindi pa rin tumitila. Ang lamig-lamig na dito sa kwarto ko. Nabuksan ng hangin ng bintana ng silid ko. Sandali. Isasara ko. Sino? May isang lalaking nakatayo sa labas ng bintana. Nakatingala siya at nakatingin dito sa bintana. Ako ang tinitingnan niya. Hindi. Isasara ko ang bintana. Hindi. Hindi totoo ang multo. At lalong hindi ako naniniwala sa multo. Pupunta ako sa silid ni Charlene. Hindi ako makatulog. Naaalala kong... Hindi ko na dapat pang maalala ang nangyari. Walang kasalanan si Charlene. Ginawa lang niyang nararapat. Pinagtanggol niya lang ang sarili niya. At ako, lalong wala din akong kasalanan. Ginawa ko lang dapat para tulungan si Charlene. Tama, walang dapat sisihin. Kundi ang lalaking yun. Dapat lang sa kanyang mamatay. Maika, Ay, pusa ka! magugulatin ka rin pala. Katulad ni Charlene. Aling Senya. Sino naman ho ang hindi magugulat? Bigla-bigla na lamang kayong sumusulpat sa tuwing mag-isa ako at malalim ang iniisip. Kaano kalalim? Ho? Ang iniisip mo. Yon ang ibig kong sabihin. Gaano kalalim ang iniisip mo para hindi mo mapansin ang paglapit ko? Wala ho. At saka, personal na bagay ho yun. Hindi ho kayo dapat na makialam. Ako ang may-ari ng apartment na tinitirhan nyo. May karapatan akong malaman kung anong nangyayari sa loob at labas ng aking apartment, Maika. Ha? Aling Senya? Sabihin mo, kaano kalalim ang problemang iniisip mo? Anong itinatago nyo ng kaibigan mong si Charlene? Aling Senya? Hindi ko ho alam ang sinasabi nyo at hindi ko rin alam ang ibig nyo sabihin. Maiwan ko na ho kayo. Maika, Bakit ho? mapagkakatiwalaan ako. Lalong-lalo na pagdating sa mabibigat na problema. Lalo na pagdating sa mga sikreto. Pwedeng-pwede kayong magsabi sa akin. Aling Senya? Sabihin mo, may napatay ba kayo? Anong? May napatay ba kayo? Aling Senya, hinaan yung boses nyo. Baka may makarinig sa inyo ba kung ano pang isipin. May inilibing ba kayo ng buhay ng kaibigan mo? Ha? Diyan ka na. Sabihin mo kung paano kitang matutulungan. Ha? Charlene? Maika, Sinong kausap mo? Bakit ka nagsalita ng mag-isa dyan? anong mag-isa? Mag-isa? Wala kang kausap pero nagsalita ka? May kausap ako. Siya. Nasaan? Nasaan na yung babae? Sinong babae? Yung babae na madalas kong napapanaginipan. Narito siya kanina. Kausap ko siya. Charlene, ano bang nangyayari sa'yo? Mag-isa ka lang naman dito ah. Wala kang kasama at wala kang kausap. Nagsasabi ako ng totoo.
May babae akong kasama dito kanina. Charlene, Hindi ka pa naniniwala sa akin? makinig ka. Alam kong maraming masisira sa mga pangarap mo kapag ginawa natin to. Pero mas masisiraan ka ng bait kapag nanahimik ka lang na parang walang alam at walang nangyari. Ano bang sinasabi mo? Sumama ka sa akin. Sumuko ka na sa mga pulis. At aminin mo ang kasalanan mo, Charlene. Anong sinabi mo? Alam kong narinig mo sinabi ko, Charlene. Sumuko ka na sa mga pulis bago pa mahuli ang lahat. Hindi. Hindi pwede. Hindi ko gagawin yan. Charlene, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, Charlene. Sabihin mo sa kanila ang totoo kung bakit mo napatay si Raul. Sabihin mong self-defense lang nangyari kung bakit mo siya... Hindi nyo gagawin yan. Aling Senya, narinig niyo ang... Walang pupunta sa otoridad. Walang susuko sa mga pulis. Pero, Dahil walang maniniwala sa inyo, Shirley, Micah, Aling Senya, ang mabuti niyong gawin, itikim niyo ang mga bibig niyo at wag nang ipaalam sa kahit kanino ang ginawa niyo kay Raul. Walang magsasalita. Walang aamin. Wala. tama si Aling Senya. Walang dapat na makaalam na nangyari. at bakit ka naman naniniwala sa kanya? Paano siya nakakasiguro na walang maniniwala sa atin kapag nagsubong tayo sa mga pulis? Nakalimutan mo na ba kung anong klase ng trabaho meron tayo? Ha? Charlene, Isa tayong payarang babae. Sinong maniniwala sa akin, ha? Sinong maniniwala sa akin, ha? Pinilit ako ni Raul. Wala, Micah. Charlene, Gusto ko maglasing. Gusto ko makalimutan na nangyari. Gusto ko makalimutan ng gabing yon. Kung paano niya akong trinatong parang hayop. Charlene, Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, May. Kaya ako siya napatay. Dahil ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pero sino ba naman ako para paniwalaan ng mga pulis, di ba? Isa akong bayaran. Isa akong puta. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Anong karapatan kong magreklamo? Gayong binayaran niyang serbisyo ko. Wala, May. Wala. Charlene, Micah, gising na. Umaga na. dito na pala ako nakatulog sa sopa. Oo, hindi na kita ginising. Kasi ang himbing ng tulog mo. Teka, anong oras na ba tayo natulog kagabi? Anong oras na tayo natapos uminom? Nakalimutan mo na ba? Oo nalasing ako masyado. Wala akong maalala. Ipapaalala ko sa'yo. Tingnan mo ang damit mo. Ha? Anong? Naaalala mo na ba, Charlene? Dugo? Ang daming dugo ang damit ko. Hindi. Anong nangyari? Tulungan mo ako, Charlene. Tulungan mo. Hindi. Si Mike ang kaharap ko kanina. Bakit yan? Hindi. Sino ka ba?
ba ako ginugulo? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Tulungan mo ako. Hindi. May kutsilyong nakatarak sa dibdib niya. Hindi. Hindi. Ayoko na. Ayoko na. Patahimikin niyo na ako. Heto, inumin mo to. Salamat. Baka dala lang ng kalasingan kaya ka na naginip ng ganun. Maika, pakiramdam ko, ako ang nagtarak ng kutsilyo sa dibdib ng babae sa panaginip ko. Kitang-kita ko ang maraming dugo sa damit ko, pati na sa kamay ko. Charlene, Parehong-pareho sa nangyari kay Raul. Itinara ko na lang bigla sa dibdib niya yung kutsilyo. Hindi ko maalala kung bakit nagkaroon ng kutsilyo ng gabing yun. Magulong-magulong isip ko, Maika. Magulong-magulo. matulog ka muna. Ipahinga mo muna ang isip mo, Charlene. May, Charlene, dito ka lang. Huwag mo akong iiwan. Natatakot ako. Natatakot ako, Maika. Halika. Salamat Tuloy ho. ka. Maligayang pagbabalik, Samuel. Salamat ho, Aling Senya. Medyo matagal-tagal din akong nawala. Na-miss ko ang apartment na to. Lalong-lalo na ang silid ko. Bakanting-bakante pang dati mong silid, Samuel. Hindi ko pinapaupahan sa iba. Naniniwala ako sa sinabi mo na babalik ka dito sa aking apartment. Mabuti naman ho kung gano'n. Halika. Tuloy ka, Samuel. sandali lang ako. Babalik ako kagad, Charlene. Sabay tayong papasok mamayang gabi. Naguguluhan na rin ako, Charlene. Hindi ko na rin alam ang dapat kong gawin. Maika, Aling Senya, mukhang may lakad ka. Saan ang punta? may bibilhin lang ho ako, pero babalik ako kaagad. May pasok pa kami ni Charlene eh. May mga bago na palang nakatira dito sa apartment. Oo. Oo, Samuel. Siya si Maika. Maika, siya si Samuel. Dati na siyang nangungupahan dito sa apartment. Hi, Maika. Hi, pasensya na pero nagmamadali ako. Maiwan ko na kayo. Ang babata ng mga nakatira dito. At magaganda. Mukhang magiging masaya ang pagbabalik ko dito sa apartment nyo, Aling Senya. Maliligo na ako. Para pagbalik ni Maika, ready na ako. Diretso na kaming papasok sa trabaho. Kahit ganun ang nangyari, kailangan ko pa rin pumasok sa club na pinagtatrabahuan ko. Para sa mga kapatid ko at para kay Nainay at Itay. Aba, mukhang ang daming magaganda dito sa apartment ha. Ayun, may naglalakad na babae papunta sa banyo. At ang sexy ng suit niya. At ang puti ng mga hita niya. Nakakatakam. Oh shit, nakita pa yata ako. Konting ingat kasi, Samuel. Masyado kang obvious. Konting ingat.